Sinamahan nga ako ni Eliza magtinda ng lumpiang Shanghai. At finally mga ka-G, nakabalik na rin kami sa pagtitinda. At yung mga estudyante dito, napakasaya talaga nilang makita kami. Hello sa inyo mga ka-G! Napakasarap pa nga ng tulog ni Eliza sa mga moment na yan. Ginigising ko na nga siya dyan dahil meron na siyang pasok ngayong araw. Kahit nga pinapakita ko na sa kanya itong uniform na susuotin niya, napakasarap pa rin talaga ng tulog niya. Mga ka-G, ipapakita ko sa inyo yung mga nangyari kagabi kung bakit napuyat si Eliza. Kagabi, 10 PM na, bumili pa rin kami ni Eliza ng siopaw. Gusto kasi namin mag food trip ni Eliza habang nanonood ng TV. Kaya naman na yan, pagka uwi namin ng bahay, nanonood kami agad ng Ong Fam. At habang tsumitsibog kami ng siopaw at umiinom ng malamig na gatas at Milo, enjoy na enjoy kami nila Mama at Eliza sa panonood ng Ong Fam. At nung alas 12 na ng gabi, dun pa lang namin naisipang matulog. Kaya naman ayon mga ka-G, si Eliza ngayong umaga napakahirap gisingin. Hoy Eliza, gising ka na dyan, meron kang pasok ngayon. Hinahanap ka na ng teacher mo at yung mga kaklasmates mo. Pati na din yung mga followers mo, hinahanap ka na. Si Mama, nagpe-prepare nga siya ng 200 pesos na barya dyan. Dahil yun yung gagamitin kong panukli sa mga bumibili. Oo mga ka-G, magtitinda nga pala ako ng lumpiang Shanghai ngayon. At habang natutulog pa dyan si Eliza, pinaplansya na namin itong palda niya. At mga ka-G, matapos ng 5 araw na pagising ko kay Eliza, ayan. Eliza, mabuti na lang gumising ka ngayon dahil meron ka talagang pasok. Pasayaw-sayaw ka pa dyan ha, tara na nga. Samahan mo muna ako magtinda. Mga ka-G, ako lang ba yung nakapansin? Yung suot na uniform ni Eliza bagay na bagay niya. Parang mas lalong gumanda si Eliza no mga ka-G. Pero Eliza, ako muna lagu-lagukin dahil magtitinda muna tayo. Bago nga kami umalis ni Eliza dyan, nagpray na muna ako para gabayan kami ni Lord. Ngayong araw, naka-e-bike nga kami ni Eliza dahil baka biglang umulan. Pero sa tingin ko naman, hindi naman uulan dahil sumisikat na yung araw. At nung meron kaming nadaanan na palengke, pumunta muna ako dito dahil naalala ko wala na nga pala akong plastic. Kaya naman bibili na muna ako dito para meron akong magamit. Nung makabili na ako ng plastic, nakita ko na merong nagtitinda ng hotdog at itlog dito. Naalala kong si Eliza hindi pa pala nag-almusal, kaya naman bumili na muna ako para meron siyang makain. Eliza, eto na yung almusal mo, hawakan mo muna At ilang minuto nga lang nakadating na kami dito sa eskwelahan ni Eliza kung saan kami magtitinda. Kuya G, paulit-ulit ka naman, alam naman nila na dyan ka talaga nagtitinda. Hindi, sinasabi ko lang kasi baka nakalimutan na nila At nung makapag-setup na ako, etong si Eliza nandito sa loob ng e-bike. Sabi ko sa kanya dyan, dahil mamaya-maya pa yung pasok mo, samahan mo muna ako magtinda. At good to be back talaga dito mga ka-G dahil napakaganda talaga ng panahon. At nung may lumapit nga sa amin na estudyante, iniyakap ko agad to dahil na-miss ko talaga sila. At ito yung paninda nating lumpiang Shanghai ngayon mga ka-G. Meron din tayong tindang Graham Ball dito. Ilang sandali nga lang bumili na rin sa akin yung mga estudyante. Habang bumibili nga sila dyan sinasabi nila na na-miss daw nila kaming dalawa ni Eliza. Sabi ko naman sa kanila, ako din na-miss ko kayo. Tuloy-tuloy kasi yung pag-ulan kaya hindi kami nakakapagtinda ni Eliza at wala ring pasok. Going back dito sa video, habang sinusubuan ko nga si Eliza dyan biglang merong bumili. Pagkasama ko talaga si Eliza mga ka-G, kailangan kong maging multitask. Kailangan walang masayang na oras. Kaya naman habang nagtitinda ako sinusubuan ko na siya dyan. Pag ganito kasing umaga mga ka-G tinatamad pa si Eliza kumilos. Kaya naman ang ginagawa ko, susubuan ko muna siya dyan. At habang sinusubuan ko nga si Eliza, biglang meron siyang kinakawayan at tinuturo. Yun pala, tinuturo niya tong mga estudyante. Tinatanong ko nga sila dyan kung saan sila pupunta, bakit naka-block sila lahat. Sa Monday daw kasi merong magaganap na Camaro Festival, kaya naman nagpa-practice daw sila para doon. Sabi ko naman sa kanila, sige manonood kami ni Eliza dyan. At habang dumadaan nga sila dyan sinisigaw pa nila yung pangalan ni Eliza. Eliza! At matapos nga lang kumain dyan ni Eliza, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagtitinda. Mga ka-G, sa mga hindi pa po naka-follow sa amin, pwede po bang i-follow nyo kami dito sa Facebook, pati na rin po sa YouTube. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa amin, lalo na po sa kapatid kong si Eliza. At nung wala nang bumibili sa amin, merong kumaway kay Eliza na batang lalaki. Si Eliza naman hindi niya kinakawayan, sabi ko sa kanya, siguro crush mo yan no. Kuya G naman hindi lang kinawayan
yan ni Eliza, crush niya na agad. Minsan kasi mga ka-G, nahalata ko na si Eliza meron din siyang crush. Siguro normal lang talaga yon bilang isang tao kasi nagkaka-crush naman talaga tayo. Pero sabi ko kay Eliza, bawal ka pa magka-crush kasi bata ka pa. Nadaan pa nga dito yung teacher ko nung high school, kaya naman ma'am, shoutout po sa inyo. Matapos nun si Eliza biglang bumaba ng e-bike at pumunta siya dito sa may likuran. Para bang nakikipagtaguan sa akin dyan si Eliza. At hindi ko nga napansin na nandito pala siya sa loob ng e-bike nagtatago. Si Eliza talaga, pagkasama ko hindi magiging seryoso yung buhay ko. Paano ba naman lagi siyang nakikipagharutan sa akin lagi? Matapos naman nun, bigla kaming naging seryoso ni Eliza dahil merong biglang bumili sa amin. At matapos niyang bumili sa amin, pinagdasal niya kaming dalawa. Nakakatawa naman dahil meron talagang pinadala si Lord dito para i-guide kami at ipagdasal kami. Kaya naman Lord, maraming salamat po. Matapos nga lang nun, sabi ko kay Eliza, tara, pasok ka na sa classroom mo. Isara mo na yung bintana ng Fortuner natin, baka merong pumasok. Naglakad na nga rin agad dyan si Eliza papasok na itong school niya. Papasok pa nga lang kami, tinuturo niya na agad itong classroom niya. Kumakatok na nga siya dyan, kahit wala pang pinto. At huminto nga lang kami sandali ni Eliza dyan dahil kinakausap ko siya sandali. Ang sabi ko sa kanya dyan, Eliza, maging good girl ka sa loob ng classroom, makikinig ka lagi kay teacher ha. Mga ka-G, hatid ko lang muna si Eliza sa classroom niya. Siguro hanggang dito na lang muna. Kita-kita na lang tayo ulit bukas mga ka-G ha. O sige na, bye-bye sa inyo mga ka-G.